Nagbago pagtingin ko kay Infinix sa almost 1 week ko pong gamit ang smartphone na to. Hindi ko yung na-expect guys na magugustuhan ko itong design niya. Sobrang unique at sobrang premium. Hindi siya katulad guys ng ibang special edition na medyo OA po yung mga design. At gandang ganda pa ako dito sa color red accent nga po niya. Dito po sa may gilid ng display. Guys, maybe hindi nyo po agad ma-appreciate yung smartphone na to dahil nga po sa mahal na presyo niya. Pero pagka po nakakita kayo at nakagamit po kayo sa personal ng smartphone na to, doon nyo pa lang po masasabi na masyadong maganda po yung smartphone na to para maging Infinix guys. Dahil kilala po natin si Infinix guys na more on budget phone lang, more on entry level lang. Kaya medyo nakakagulat po na bigla po maglalabas si Infinix ng ganitong klase ng smartphone na medyo flagship level na. Pero guys, mahirap pong baliwalain na marami po siyang mga features dito na wala po sa ibang smartphone. Na even po yung mga mas mahal na smartphone sa kanya, wala po mga features na nandito nga po sa may bagong Infinix Note 60 Ultra ngayon. Guys, tulad nga po ng satellite calling and satellite messaging, guys, yung ganyan pong klase ng mga features. Sa mga flagship smartphone lang po natin makukuha yan. Especially nga po kay iPhone, saka po kay Samsung. Pero ngayon nga po kay Infinix, meron din po siyang ganyang klase ng features. Guys, yan po yung klase ng features na pagka po nasa dagat tayo o nasa bundok po tayo na wala nga pong signal. Guys, makakapag-send pa rin po tayo ng message. At makakatawag pa rin po tayo kahit wala pong signal yung mismo smartphone natin. Ang problema lang po, hindi ko po mapapakita sa inyo kung paano nga po siyang gamitin. Dahil wala nga pong malapit na bundok at wala pong malapit na dagat sa amin. Dahil nasa kapatagan tayo guys. Ito pa isang features guys ng Note 60 Ultra na wala rin po sa maraming smartphone ngayon guys. Even nga po sa mga mas mahal sa kanya. Ito po yung tinatawag ni Infinix na self-healing battery technology. For example guys, pagka po umabot ang 200 cycle count nga po yung battery natin, ang gagawin po ng features na yan is ire-repair po niya guys yung battery natin para hindi po agad bumaba yung battery health ng smartphone natin guys. I think malaking tulong din po yan para tumagal nga po yung buhay ng smartphone natin. Pero guys, syempre iba pa rin po kung mismong tayo po yung mag-iingat ng battery ng smartphone natin. Syempre bonus na lang po itong features nga po ng Note 60 Ultra na kusa po niyang ire-repair yung mismong battery ng smartphone natin. Dahil meron nga rin pong feature si Note 60 Ultra sa may charging nga po niya na hindi po niya hahayaan na mag-init po yung smartphone natin habang naka-charge. Kaso syempre ang magiging sakripisyo nga po natin is hindi po ganun kabilis yung magiging charging speed niya. Kaya kung ako po guys yung tatanungin, mas gusto ko pong gumamit guys sa mga charger po na nasa around 20 watts lang. Yes guys, 20 watts lang. Dahil yan po yung gamit ko sa lahat ng smartphone nga po na ginagamit ko. Even po dito sa may Note 60 Ultra. Dahil alam niyo naman na guys, ang isang problema nga po ng mga mabibilis sa charger is medyo mabilis nga rin pong iinit yung mismong smartphone natin. At yan po guys ang number 1 na dahilan sa ikakasira nga po ng battery ng smartphone natin. Pero guys, hindi naman ganun kabilis masisira yan. Syempre, taon pa rin naman guys ang aabutin. Ilang taon pa rin po ang aabutin niya bago po masira yung battery ng smartphone natin. Pero syempre guys, kung gusto nyo pang maingatan at gusto nyo pang maibigay yung ganitong klase ng smartphone nga po sa mga susunod na generation, kaysa naman guys sa katagalan, masira po yung battery niya. Mabilis nga siya mag-charge. Kaso guys, baka after lang po ng ilang taon, maging mahina na rin po yung battery natin. Kumbaga maganda lang pong gamitin ng mabilis yung charger pagka po nagmamadali tayo. Saka guys, malaki naman po yung battery ng smartphone na to na meron nga pong 7,000 mAh siya battery. Pero guys, kung di ka talaga makakapagpigil sa paglalaro mo nga at mainipin ka, guys, mas okay po na gamitin na lang po natin yung bypass charging niya para nga po hindi ma-stress yung battery ng smartphone natin. At para nga po sa may processor niya, yes guys, hindi nga po si Note 60 Ultra pinakamalakas nga po sa ganitong price range ngayon. Pero hindi naman tayo guys makakakuha ng mga features nga po na meron siya compare po sa ibang gaming phone ngayon na mas malakas sa kanya. Kumbaga pipili po tayo kung pinakamalakas sa smartphone po ang gusto natin sa may around 30,000 nga po. Pero sakripisyo naman sa ibang specs saka mga features, especially po sa may camera. Or pipili ka nga guys ng isang smartphone na hindi naman ganun kahina guys. Maganda pa rin naman sa gaming. Pero meron tayong mga features na magagamit na wala nga po sa ibang gaming phone ngayon. Tulad nga po ng magandang camera at mas premium po na build quality na dito po natin makukuha kay Note 60 Ultra. Guys, kailan lang po yung 1 million na Antutu score is sobrang lakas na. Pero ngayon nasa kulang 2 million na nga po siya. Alam ko mabibitin pa rin naman tayo dito dahil nga po masyadong mahal yung kanyang presyo. Pero guys, majority naman po ng mga games sa may Play Store, halos kaya pa rin naman guys ng processor na yan. At maganda pa rin po yung performance na makukuha natin. Kumbaga guys, ang malaking lamang lang po ng ibang smartphone nga po na mayroong malakas sa processor
is mas future-proof nga po siya pagdating po sa may performance niya. Na kahit po ilang taon ang lumipas, maganda pa rin po. Pero syempre guys, wala naman pong perfect na smartphone lalo nga po sa ganitong presyo at lalo nga po sa mga global release pa ng mga smartphone. Dagdag ko na nga rin po pala itong matrix dot display po niya dito nga po sa may likod ng smartphone natin. Guys, pwede nyo po siyang i-customize. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong design or any text po na gusto nyong ilagay dyan sa may likod ng smartphone natin. Para sa akin guys, yung ganyan pong klase ng features ay medyo gimmick pa. Di wala pa naman ako nakikitang malaking gamit nga po sa kanya. Kumbaga parang pang forma pa rin naman siya guys. Mas okay pa guys ang ginawa nga po ni Infinix. Tinanggal na lang po nila itong matrix dot display. Saka po nga itong heart rate sensor natin. Tapos naglagay po sila ng mas malakas sa processor. Tulad nga po ng Dimensity 9400. I think mas maganda yun guys. At mas magiging reasonable yung presyo nga po ng smartphone na to. Dahil kung usapan nga pong performance, para sa isang oras nga po na gaming guys, tulad nga po sa may Crystal of Atlan, hindi naman siya guys nalalayo sa may performance nga po ng Xiaomi 15T pagdating po sa may gaming. Dahil iisa lang naman sila guys ang processor. Umabot lang din po siya guys ng 45 degrees Celsius. Same lang din po ng Xiaomi 15T. Ang nakakainis lang guys, dapat pala hindi ko muna binenta yung Xiaomi 15T para nagawan ko muna ng comparison nga po sa may camera. Ang akala ko kasi guys is hindi na ilalabas natin yung Note 60 Ultra. Kaya naisipan ko munang ibenta. Pero mamaya guys, ipapakita ko po yung ilang sample shots natin sa mga low light shots at night mode nga po ng Note 60 Ultra. Eto muna guys yung ilang features nga po ng straight snap natin ni Infinix. Para po siya merong filter lang dito guys. Pero in fairness, maganda po yung mga shots natin dito. Pero kung ako po yung tatanungin, mas gusto ko pa rin po yung flash snap ni Tecno compare nga po sa may straight snap niya ni Infinix. Ito naman guys yung sample nga po ng periscope camera niya ng 50 times zoom. I think dito maganda pa yung quality niya. Kaso medyo halata po guys yung sharpening nga po ni Infinix na para bang hindi na po natural guys yung mismong image natin. Kahit hindi ka marunong tumingin guys ng camera, mapapansin nyo po agad na overprocess po yung image natin dito. Sa tingin ko guys, kailangan pa ng malaking improvement or software update pa sa may camera nga po ng Note 60 Ultra para mas maging natural looking nga po yung mga picture natin. Lalo nga po sa may 50 times zoom. Dito pa sa may Wuthering Waves, maganda naman po yung gameplay natin. Nasa around 60 FPS po siya. Kaso uminit lang po talaga siya guys ng sobra na umabot nga po ng 49 degrees Celsius. Pero no problem naman yan guys. Dahil as long as maganda naman yung performance natin, okay pa rin naman yan guys. Pero syempre hina-hinil lang po talaga dahil medyo mainit po yan, yung 49 degrees Celsius nga po. Tulad nga ng sabi ko kanina, kung pinakamalakas nga po ang gusto nyo, nandyan nga po sila Poco F8 Ultra or Red Magic 11 Air na meron po mas malakas sa processor. Na literal nga po na gaming phone na kaya nga rin po maglaro ng Wuthering Waves pero hindi po iinit ng ganyang sobra. Pipili po talaga tayo guys kung pinakamalakas nga po sa gaming ang hinahanap nyo or isang balance nga po ng smartphone na maganda po sa lahat. Dito po sa may display natin, meron po siyang 1.5K resolution, 144Hz sa refresh rate, 4500 nits sa peak brightness with Ultra HDR brightness. Sure naman guys, more than enough na po sa atin ng ganyang klase ng display. Sa camera guys, ito na po yung sample ng night shots natin at low light mode. On the spot po guys. Literal na mas masasabi ko na mas maganda po ang camera ng Xiaomi 15T compare nga po kay Note 60 Ultra. Pero dito nga po sa mga sample natin, good enough naman na po siya para sa akin. Lalo nga po at meron din naman mga features nga po si Infinix na wala nga po si Xiaomi. Tulad po na mabilis sa charger, mas premium po na build quality, at mas magandang design. Kaya kung sakali guys sa camera po yung focus nyo, guys mas maganda pong kulay si Xiaomi 15T compare nga po kay Infinix Note 60 Ultra. Pero kung hindi naman guys camera ang focus nyo, I think guys hindi naman kayo mabibitin kay Note 60 Ultra dahil maganda naman siya, lalo nga sa mga normal light condition. Sadyang mas maganda lang po talaga guys yung mga sample shots nga po natin kay Xiaomi 15T pagdating nga po sa mga night mode at low light shots. Overall po sa may camera niya, siguro nakulangan lang po ako sa may ultra wide niya dahil naka 8 megapixel nga lang po siya. Yung 100x zoom naman medyo obvious nga po guys yung sharpening ni Infinix dito para maging detail po yung mismong image natin. Kaya sa tingin ko, kailangan po talaga ng software update ni Infinix pagdating po sa may camera niya. Pero dito nga po sa may 50 megapixel na periscope camera niya, dito guys maganda po ang camera ni Infinix. Lalo kung mahilig nga po tayo mag-zoom shots. Then sa may performance nga po guys ng smartphone na to. Yes guys, maganda po siya sa may gaming. Pero guys, kung hardcore gamer ka at gusto mo ng flagship nga po na literal na performance, guys, hindi po para sa inyo ang smartphone na to. Mas okay po na tumingin po tayo sa ibang mga smartphone guys na malakas nga po sa kanya.
Marerecommend ko lang po ang smartphone na to sa mga gusto nga po ng hindi boring na smartphone. Yung gusto po ng maraming features, tapos limited edition pa. Dahil ito nga rin po guys yung klase ng mga smartphone nga po na hindi agad bumababa yung value, lalo kung maiingatan natin to. Hindi katulad guys ng ibang regular na smartphone nga po ni Infinix, na ang bilis pong bumaba ng value. Guys, para nga po sa may 35,000 po na kanyang SRP, yes guys, overpriced po yung smartphone na yan. Lalo nga po kung hindi natin makikita yung value ng Pininfarina, saka po yung mga package nga po na kasama ng smartphone na to. Yes guys, masyado po siyang mahal. Sa may 35,000 na presyo niya, kung performance po yung mahalaga sa atin. Dahil para nga po sa may ganyang presyo, makakabili na nga po tayo ng Poco F8 Ultra, na literal po na flagship, compare nga po dito guys. Or even nga po sa may Poco X8 Pro Max. Guys, mas mura yung smartphone na yan. And yet, mas malakas pa rin po yan. Compare nga po kay Note 60 Ultra. At lalo pa guys, kung titingin pa tayo ng smartphone nga po sa mga China ROM, guys, lalamunin po ng buhay itong si Note 60 Pro kung performance lang po ang pag-uusapan natin. Kaya tulad nga po ng sabi ko sa inyo, hindi po gamer guys ang target market ng Note 60 Ultra. Dahil hindi naman gaming phone guys ang smartphone na to. Dahil dito pangalan po sa may Pininfarina, siguradong malaki na rin po yung binahin ni Infinix para nga po sa may design ng smartphone na to. Alam nyo po guys, ang pinaka-best option natin kung naghahanap nga po tayo ng literal na gaming phone na marami pong mga gaming features na wala nga po sa may smartphone na to. Guys, mas okay po na hintayin natin yung Infinix GT50 Pro. Guys, official na po yung smartphone na yan. Ang hinihintay na lang po natin is yung release date niya, saka po yung SRP ng smartphone na yan. Ang feeling ko guys, ang presyo po ng GT50 Pro is nasa around 20,000 siya. Hindi ko sure guys kung aabot po siya ng 30,000. Pero feeling ko, hindi na po siya lalagpas ng 30,000. At feeling ko guys, maglalaro po yung presyo niya ng around 20,000 lang. Guys, maganda na po yung specs na makukuha natin doon. Ganitong kalakas din po siya. Pero meron po tayong shoulder trigger button, may active liquid cooling, at mas maganda pa yung design natin. Abangan na lang po natin yung smartphone na yan. Kung namamahalan nga po kayo sa may smartphone na to, lalo't hindi nga po para sa lahatan yung ganitong klase nga po ng special edition. Dahil lang malaking binayaran po natin dito guys, is hindi po yung kanyang specs. Ang binayaran po natin dito is yung pangalan nga po ng Pininfarina at yung kanyang design at yung package nga po at yung box na kasama niyang napakalaki. Pero kung sakali guys ang magkakaroon po ng himala at magse-sale po yung smartphone na to at bababa po yung presyo niya sa panahon nga po ng sale at makita natin si Infinix Note 60 Ultra na nasa around 20,000 to 25,000. Guys, maganda na pong deal yan para po sa ganyang presyo. Para po sa isang limited edition at special edition nga po ng smartphone. I think maganda na po yung value nun. Kung ganung presyo nyo lang po makukuha, itong si Note 60 Ultra. Pero guys, tulad nga po ng sabi ko, kung 30k pataas, maghanap na lang po tayo ng ibang smartphone po na mas malakas sa kanya. Dahil talagang mabibitin po kayo at medyo mamamahalan po tayo dito. Kung hindi po natin papansinin yung ibang package nga po na kasama niya. Meron po tayong link dyan sa may comment section, saka po sa may description. Kung gusto niyo pong umorder ng smartphone na to, dahil sigurado meron din po tayong malaking discount na makukuha sa kanya. Kung ito po talaga yung gusto nyo, palike ko lang po guys yung video natin. Thanks for watching.